ibang kabataan ay nawiwili sa samot-saring bisyo, iba ang trip ng mga binatilyong ito. Dahil matinding disiplina ang kailangan para maging magaling na manlalangoy. Lalo pat para sa mga batang ito, bawat kampay ng kanilang kamay, bawat sikad ng kanilang mga paa, bawat sisid, bawat hinga, ay naghahatid sa kanila, papalapit sa kanilang mga pangarap. Madilim pa ang langit, gising na ang pamilya ni Aaron. Udang sa mga. Ano to sa higaan mo sa taas? Ang ano doon ako sa double deck? Hindi siya natin yung gagas mo. Hindi yung gagas mo na sila. Isang bag. Yung pakunin, dahil dito mga natin. Sasabak sa isang swimming competition si Aaron. Nakuha mo yung shirt kagabi? Oh. Yung shirt. Ito ba yung ano? Yung isa, wala na, sira na. Nakuha mo. Ito yun? Hindi yung isa pa dati, di ba? Tila mas excited pa kay Aaron ang kanyang mga magulang. Ito na siya sabon. Dagdagan mo isang t-shirt nila, ano, kasi baka mabasa. Pamalit mo isa yung pambasa. Sa ganitong paraan, naipadarama ng mga magulang ni Aaron ang kanilang suporta sa kanilang anak. Okay na yan? Vitamin anong vitamin siya? Pilitin mong ano? Pilitin mo manalo ka? Do your best. Iyan mo yan, safe mo yan pera mo. Baka mo ilagay, ha? Pakiramdam ko, talo pa ng mga magulang ni Aaron ang pinakamagaling na cheering squad. Kasi may nervous, ha? Ako meron kang nervous, eh. Kailangan, ano? Fight. Fight. Okay. Pagkakataon. 13 anyos na si Aaron, first year high school. Siyempre, atin ko ito mga mamaya mawala ito. Kapag 3 months na. Yung candy. Pero si nanay, todo bantay sa kanyang atletang anak. Hindi, dito, diba, Metro? Sa isang MRT station ang meeting place ng mga swimmer mula sa Pasay City West High School, isang public school. Inihabili ni Aling Chari si Aaron sa kanyang coach. Tara na, tara. Tulad ng ibang mga kompetisyon, kasama ni Aaron ang kaibigan niyang si Abdul. Champion sa breaststroke at medley relay sa palarong pambansa na ginanap noong Mayo ng taong ito. Nang makumpleto ang grupo, sinimulan na ang mahabang biyahe papuntang syudad ng San Juan. Tara. Overpass. Humantong kami sa isang exclusive school for boys. Daan-daang bata mula sa iba't ibang pribadong eskwelahan sa Metro Manila ang nagtipon-tipon.
Ang Pasay City West High School ang tanging government school na sumali dito. Habang naghahanda ang grupo ni Abdul at Aaron, pinagmamasdan ko ang mga swimmer mula sa iba't ibang eskwelahan. Marami sa kanila dumating na pare-pareho ang sports outfit. Mula sa jacket hanggang sa swimming cap. Sa murang edad, marami sa kanila ang matipuno na ang katawan dahil marahil ng ilang taong pagsasanay. Sa totoo lang, kinabahan ako nang makita ko sila. Kung ganito rin ang nararamdaman ng mga kasama ko, hindi mababakas ito sa kanilang mga mukha. Walang magagawa kundi maghintay kung sino unang makakarating sa finish line. Kayo sa breaststroke? Opo. Anong masasabi mo kasi favorite daw niya kasi yung breaststroke eh? Tingin ko po matatalo niya ako. Sa eskwelahan, bahay at swimming pool lang umiikot ang buhay ni Aaron at Abdul mula nang mahilig sa paglangoy 3 taon na ang nakalilipas. Buti na lang may malapit na public swimming pool sa kanilang lugar. Pagdating doon kasi sa contest, lalo sa that's 50 meters, right? Dalawang haba nito. Kahit ginagawa pa rin yung stroke ninyo, kunyari lang humihinga pero actually hindi. After 25 meters ang tunay yung hinga. Kasi pag totoong hinga kayo, it takes few seconds para malaking mababawas sa inyong sa inyong speed. Hindi bababa sa 2 oras kada araw ang ginugugol ng mga swimmer na ito sa training. Libre na ang pool, pati ang coach. Na yung mama ko, yung kaibigan niya po, sinama lang po kami sa Rizal. Tapos parang gusto po ng mama ko na subukan mag-training. Anong edad ka nun? 9 years old po. Nung nakita po ng potential na maganda yung langoy ko agad, kahit onting araw pa lang kami nagtitraining, hindi na po kami sinisingil. Dire-diretso na lang po yung training ko sa kanya. Mahigit 30 na ang medalyang nakuha ni Aaron sa iba't ibang swimming competition. Parang gusto ko pa pong galingan sa susunod na laban. Ano nakikita mo na kalamangan mo sa ibang mga swimmer? Sa backstroke po, yung bilis ko. Yung kalamangan. Yung bilis po, tas yung gliding. Para masustentuhan ang pangarap ng anak, maghapong laman ng kalye ng Maynila ang ama ni Aaron. Bilang traffic enforcer, kumikita si Roland ng 3,000 pesos kada buwan. Ito ang pilit na pinagkakasya para buhayin ang kanyang pamilya. Anim ang anak ni Roland pero 3 na lang ang umaasa sa kanya. Nakikitira ang pamilya ni Roland sa kapatid ng kanyang misis. Malaking tulong daw ito para masuportahan nila ang edukasyon at sport ni Aaron. Hindi lang kami tumitigil minsan sa mga kaibigan, kaya sa kamag-anak. Pagka talagang walang-wala, lumalapit kami. O yung pang-araw-araw na mga kailangan niya, siyempre sa pagtatrabaho, kahit na maliit ang sweldo ko, pinagkakasya namin lahat yung masuportahan ko lang yung kanyang swimming, Siyempre, kahit mahirap, pero meron namang may premyo naman eh. Nagkakaroon naman ng positive na para kay Aaron. Sa kwentuhan namin ni Aaron at Abdul, nasabi nila kung bakit gano'n na lang ang pagsusumikap nilang maging magaling sa larangang pinasok nila. Sabi ng mama ko, pagpatuloy ko lang yung mga ginagawa ko para sa pag-college ko po. Yung hindi na sila problema sa tuition ko,
para mas scholar po. Kasi po, kulang po talaga yung pera. Mataas po kasi yung tuition sa college. Kaya kailangan po talaga yung para makatapos. Kung tatanungin mo ang mga eksperto sa sports, sasabihin nila sa iyong pangmayaman ang larangan ng swimming. Ito ay kung ibibigay mo ang pinakamagandang training para sa iyong anak. Limitado man ang suportang pinansyal na kayang ibigay ng mga magulang ni Abdul, binabawi na lang daw ito sa angking galing sa swimming. Yun nga, nagpaalam nga sasama daw sa training sa swimming. Dati kasi takot yan sa tubig nung maliit pa siya. So hindi namin alam na matuto siya sa ganyan swimming. So siyempre, binalita sa amin na nanalo daw siya. Proud kami sa kanya. Umabot na sa 80 ang medalyang napanalunan ni Abdul. Kasama na rito ang gold medal para sa breaststroke sa nakaraang palarong pambansa. Nakasali na rin siya sa international competition. Singapore Invitational Swimming Championship. Sumali ka doon. Anong nakuha mo doon? 2 silver, 2 bronze. Anong pakiramdam ba ng isang Pilipino tapos ang kalaban mo mga foreigner? Ayun po, proud. Proud, tapos? Proud na yun, nanalo ang Pilipinas. Natakot din. Pero inisip ko na po na kakayanin ko sila kahit ganun. Kahit na para mas advantage sila. Anong advantage ng isang Pinoy sa mga foreigner? Matyaga kahit yung walang unti lang yung mga sumusuporta. Sa madaling sabi, may laban sina Abdul at Aaron sa mga swimmers na masasabing nakaluluwag sa buhay. Take your mark. This is Team 5 of event 18 and 21 and 2 learning from Pasay City West High School. Grade 2 is Rampis Samuel from Bulusan School. Grade 3 is Castro Alexi. Mabilis ang pangyayari, pero inabangan ko ng gusto ang pagdating sa finish line ni Abdul. Kaya alam ko agad na hindi siya nanguna sa freestyle category. So far, ito yung resulta nung laban. Ito si Abdul, pangatlo siya eh. Ang tumalo sa kanya, yung first, Tagalasal Green Hills. Yung second, Tagalasal Green Hills din. Tapos, sumunod na si Abdul. So, malakas siya talaga rin dito sa category na to. Pero sabi niya, hindi pa daw to yung favorite niya. So, syempre, expecting tayo na pag lumaban na siya sa breaststroke na favorite niya, mas maganda yung standing niya. So, ito, bronze to. Anong competition to? Sa 100 meter IM. Pero sa dinami-dami ng swimmer na naroon, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Abdul. Si Mark Joseph Rumingkit ng Lasal Green Hills, na ayon sa kanya'y magaling din sa breaststroke. Sal ka! Okay, so ngayon magkalaban ba ulit kayo sa breaststroke? Opo. Magkatabi po kami. Magkatabi kayo? Anong masasabi mo? Kasi favorite daw niya kasi yung breaststroke eh. Tingin ko po matatalo niya ako. Bakit naman? Hindi po ako breaststroke. Hindi ka breaststroker. Pero saan mo naman siya tinatalo? Sa ibang strokes. Ibang strokes naman. I see. So, sa laban na to, would you consider him na siya yung opponent mo? Ikaw din, ganon. Tingin mo, pag naglalaban kayo, siya yung opponent mo? Oo. Nakangiting naghiwalay sina Mark at Abdul. Mamaya, muli silang maghaharap para magtagisan ng galing sa breaststroke competition. Sa pagitan ng dalawang batikang manlalaro, walang makapagsasabi sa ngayon kung sino ang mananalo. Halos magkatabi pa sila ni Mark sa upuan habang hinihintay ang oras ng kanilang pagtutuos.
Maya-maya pa, magkatabi pa ng lane ang dalawang swimmer na mataas ang respeto sa isa't isa. Take your mark. Pagsapit ng tanghalian, kanya-kanyang bukas ng baong pagkain ang swimmers ng Pasay City West High School. Dadalhin ko pa. Pero napansin kong nakahiwalay ang pinakabagong miyembro ng grupo, si Christian. Ang kinakain niya, si Cheria. Maya-maya pa, dumating si Coach Dave. Ikaw daw po siyang pumili ng pagkain. Oo, kasi nung nalaman ko rin, kagabi pa pala siya, hindi pa kumakain. Ha? Hindi pa siya kumakain simula sa Sabi niya kagabi, hindi niya sinabi, akit sana kumain siya. Nung kaya pala nung first na langoy niya, medyo matamlay, manakanto. Matamlay siya, oo. Kaya apektado yung kapag hindi nakakain yung bata. Oo nga. Ang naman. kinain lang yan na nakikita namin, saging. Bakit wala kang kain kagabi? Gumawa po kasi ng mga requirements ko. Pero may pera ka ba pambili ng pagkain kagabi? Meron po, pero magkano lang. Pero may pambili ka ba sana ng agahan? Wala rin po. Nangutang nga lang po ako sa masahe. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Mabigat po. Kanina pa pag nalaki. Mabigat ang katawan mo ngayon. Bakit kaya? Doon nga po siguro. Kasi Dahil walang kain. Mahaba pa yun nga. Ang mga tulad ni Coach Dave, sumusweldo bilang isang public school teacher. Kain na, kain na. At tulad ng ibang public school teacher, maliit na ang sweldo, minsan abonado pa. Buong maghapon, sumalang sa iba't ibang event ang grupo ni na Abdul at Aaron. May pagkakataon pa ngang magkalaban sina Abdul at Aaron. Northern School of Mandaluyong and lane permit 8, P3 lane 1. Iba't ibang kategorya din ang sinalihan ni Mark Joseph Rumingkit, swimmer ng Lasal Green Hills. 13 anyos lang si Mark pero 6 na araw sa isang linggo nagtitraining siya. Dalawang oras bawat araw, laman siya ng swimming pool. Gising ako ng 6 to 6:30, breakfast, shower, then punta ng school mga 7. Tapos uwian ko 3:40. Tapos diretso kami dito. Dahil humahakot ng medalya, kinuha ng Lasal Green Hills si Mark bilang scholar. Ito, Vietnam. Kwento ng kanyang ama, dahil libre na ang tuition fee ni Mark, mas napaglalaanan niya ng pera ang mga pangangailangan nito bilang swimmer. Meron na rin mga nagtatanong kung saan siya magka-college, parang pinaghahandaan siya, baka pwede sa amin. Sabi ni June, 1,000 piso kada buwan ang nakalaan sa vitamins ni Mark. 1,500 pesos naman ang monthly fee sa swimming club na kinabibilangan nito.
Sa kanyang swimming club, natututukan siya ng husto ng kanyang coach. So 4 times 200 IM, first set kick, second set pull, third set drill, choice. Nalaman ko rin mahal pala ang dekalidad na gamit sa swimming. Sa swimming trunks ko po, almost 10,000. Goggles, 2,000. Cup, almost 1,000. Para mas mabilis sa competition, mas magaan yung pakiramdam. Pag may medal, masaya parents ko. Every competition, nandun sila, nag-cheer, dadala ng food. Van rental ang negosyo ng magulang ni Mark. Araw-araw, ganito ang routine sa kanya. May kamahalan man ang gastos ni Mark sa sport na napili, sabi ng daddy niya, sulit naman daw ito. Nakikita naman namin na yung potential talaga sa kanya. Every competition, hindi siya nawawala ng medals talaga. May time na ano pa yan eh, deep inside, parang naiiyak ako sa tuwa. Habang naghihintay ng kanyang sunod na laban, nakakwentuhan ko sina Abdul at Aaron. O, kamusta yung laban mo? Ayos daw po. Nakakabahan. Nakakabahan? Kasi nung malaman namin. Ang lalaki, bakit hindi gano'n? Ba't mas malalaki sila sa inyo? Siguro po nagbago sila ng Ano yung naobserbahan mo sa mga kalaban mo? Anong masasabi mo sa kanila? Matatangkad po sila eh. Mas ano yung mga gamit nila. Mas ano? Mga bago. Paano mo babawiin nyo? Sa training po, magigiyan ko na lang po yung pagde-training ko. Yung turning sa back, hata, touch, tapos mabilis sa gagawin. Dumating na ang oras na hinihintay ni Abdul, ang breaststroke event. Tiwala kasi siya sa kakayahan niya rito. Halos magkatabi pa sila ni Mark sa upuan habang hinihintay ang oras ng kanilang pagtutuos. Maya-maya pa, magkatabi pa ng lane ang dalawang swimmer na mataas ang respeto sa isa't isa. Take your mark. Parehong magaling at determinado. Pero sa labang ito, isa lang sa kanila ang mananalo. Take your mark. This is the last heat of event 38. Nakakakabang panoorin ang karera ni na Abdul at Mark sa swimming pool. Sa unang tingin, parang sabay nakarating sa finish line ang dalawa. 34? Ano po? Pero sabi ng mga hurado, nauna si Mark kay Abdul ng 11 milliseconds. Ibig sabihin, wala pang isang segundo. Kumbaga, halos isang kisap mata lang. What can you say about Abdul as an opponent? Malakas. Training pa. Malakas and Mag-training pa. more training pa. Ano masasabi mo kay Mark as an opponent? Medyo ko, tatalo. Pero okay lang. Pero nakangiti ka pa rin. Oo, nakangiti ka pa rin. Magkakaiba man ang estado sa buhay, pare-pareho ang pangarap ng mga batang ito. Gusto ko maging Olympian. Anong pangarap mo bilang isang swimmer? Makalaro sa Olympic. Sa Olympics? Tingin mo kaya? Kaya Oo. tiyaga at sipag lang kayo. Habang nasa swimming competition si Aaron, abala ang kanyang mga magulang sa pangangalap ng pondo para sa pagsali ni Aaron sa swimming competition sa Thailand sa Disyembre.
Jake? Pare! Pare Jake? Morning! Pare, ito yung sa inaalok mong letter. Sa pag-alis ni ng inaanak mo papuntang Thailand. 29:30. Alis nila sa 27. Ayan, pare, bigyan mo kayo, Sa kanya, good luck, ha? Ganyan niya. Salamat. Masayang pagmasdan na may mga tumutulong sa pamilya ni Aaron para makalaban ito sa ibang bansa. Pero malungkot din na makitang kung hindi pa pala gagawin ito ng kanyang magulang, walang pagkakataong makasali sa international competition ang isang magaling na swimmer. Lalaban ka pala sa Thailand. Paano mo pinaghahandaan yun, yung paglaban mo sa mga foreigner na swimmer? Ngayon pa lang po, magte-train na ako ng seryoso, ng dire-diretso. Sa tingin mo, anong kalamangan ng mga Pinoy swimmer? Yung determinasyon, tas yung tapang po para manalo. Lakas ng loob. Sa third place, 50-meter backstroke, Aaron Solestre. Congratulations. Ayan. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ilang medalya rin ang maiuwi ng grupo. Second, silver medals, 13 years old boys, 50-meter breaststroke, silver. Abdul Rahim. Wala mang ginto, nadagdagan pa rin ang koleksyon ng medalya ni na Abdul at Aaron. Ito ang kapalit ng kanilang pagsasakripisyo at pagtitiyagang maging magaling na atleta. Pero higit pa sa mga medalya, ang mga natutunan nila sa karanasang ito ay makakatulong sa kanilang harapin ang mga hamon ng buhay. Dahil sa isang banda, ang buhay ng tao ay para ding swimming. Hindi mo man nakuha ang medalya, ang mahalaga ay ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.